Good morning, sir. Cadet Magdayo Rinso. This is topic about ship stresses and the measures on board to counteract the effect of the ship stresses. 7 common ship stresses. Hugging. Also, when the ship center experiences upward buoyant force due to being supported by wave crest, while the bow and stern are subjected to downward force from the weight of the ship. Ito ay nangyayari kapag ang isang barko ay yumuko ng pahaba parehas sa isang sinag. Nangyayari ito kapag mas maraming bigat ang naka-concentrate sa mga dulo ng barko na nagiging sanhi ng pag-angat sa gitna. Ito ay maring hindi pantay na distribusyon ng kargamento o kapag ang barko ay sumasakay sa wave crest sa gitna nito o sa isang kondisyon ng hugging ng ang deck na barko ay nakakaranas ng tensile stress, pulling force, habang ang bottom planting ay nakakaranas ng compressive stress or pushing force. Number 2, sagging. Happens when the bow and stern are supported by wave crests while the center of the ship is in a wave through, causing downward force in the center. Kung baga, sagging ay kabaligtaran ng hugging kung saan ang barko ay yumuko pababa ng pahaba. Nangyari ito kapag mas maraming bigat ang nakakonsentrate sa gitna ng barko na nagiging sani ng pag-angat ng mga dulo. Ito ay maaaring dahil sa mabigat na kargamento sa gitna o kapag ang barko ay nasa wave through. At sa sagging na kondisyon, ang deck ng barko ay nakakaranas ng compressive stress habang ang bottom planting ay nakaranas ng tensile stress. Number 3, shear force. Occur when adjacent section of the ship experience unequal vertical forces, especially near the midship area or where weight distribution change abruptly. Ito ay nangyari ang shear stress kapag kumikilos ang mga puwersa sa magkasalungat na direksyon kasama ang mga parallel na linya na nagdulot ng tearing effect sa isang barko. Ang sanhi ng barko ay stress ay maaring sanhi ng paggalaw ng barko sa mga alon o ng bigat ng kargamento. Number 4, torsional stress generated when the ship is subjected to twisting force, often due to uneven wave action on the port and starboard sides. Kung ang torsional stress ay isang twisting force na nangyayari kapag ang turkey ay nilipat sa isang baras
sa mga barko, ang torsional stress ay maaring sanhi ng propeller, timon o makina. Number 5. Punting, alternating inward and outward movement of the hull plates near the bow or stern due to change in water pressure as the ship pitches or encounters waves. Ito ay ang paghingal na isang papasok na o palabas na paggalaw na planting sa busog ng barko. Nasanhi ng pagkakaiba-iba ng presyo ng tubig habang ang barko ay tumatalon sa dagat. Ang stress na ito ay binibigyang diin kapag ang barko ay umuusad. Number 6. Pounding slamming. The repetitive and forceful impact of the bow or flat bottom sections of the hull against waves when the ship moves at high speed or in raw seas. Kung ang paghagupit ay nangyari kapag ang isang barko ay malakas na tumataas at ang busog ay umaalis sa tubig at pagkatapos ay humahampas ng malakas pabalik, maaari nitong ipasa ang harapan ng barko sa matinding stress. Number 7. Rocking. Side-to-side distortion of the ship's structure caused by rolling in heavy seas. Kung ang rocking ay isang transverse stress na nangyayari kapag ang isang barko ay gumugulong sa dagat o tinamaan ng beam waves. Ang stress na ito ay pangunahing nakakapekto sa mga sulok ng barko kung saan matatagpuan ang mga brackets sa gilid ng tangke at pagtuhod ng beam. Thank you.